Hi guys! This is Mai and welcome to My Goodness. Okay, today guys, gagawa naman tayo ng cinnamon roll with cream cheese na ilalagay natin on top. So, ito yung parang mala cinnabon. So, paborito ko yung cinnabon, kaya gagawa din tayo. Gagawa tayo ng roux or udane or tanzong, all-purpose flour ng half cup. So, tandaan nyo guys, mainit itong ating milk. Pinainitan ko na sa microwave. And then, mix lang natin. But this time, gumamit naman ako ng all-purpose flour. Sa pag all-purpose flour, guys, yung ginamit nyo, medyo malabnaw siya. So, you can add more. Kuha lang kayo para medyo maging mala-paste yung itsura niya. Okay, ito pwede na to. Medyo thick na. Ayan, ganyan yung texture niya. At consistency. Mag-start kayo sa half cup ng flour and then dagdagan nyo na lang ng pakonti-konti hanggang makuha nyo yung consistency na sinasabi ko. Medyo runny siya, pero okay na yun. Hindi naman masyadong delicate ang roux, basta hindi lang siya masyadong maliquid. Okay? Set aside para lumamig. Umpisahan na nating i-mix yung ating dough. So, gagamit tayo ng mixer. Hindi ko napapainitan yung ating milk. Lagay na natin diretso. Yan yung ating yeast. Ating sugar. Then yung ating 1 egg. Mix ko lang siya ng konti. Add na natin yung ating all-purpose flour. Mas maganda kung isi-sift nyo yung all-purpose flour nyo. And then, isunod nyo yung roux. Basta make sure na hindi na siya mainit. Maligam-gam pwede na. Ating roux. Mas maganda nga itong roux ay i-ref nyo. Patagalin nyo ng overnight. Mas maganda yung result. Tawag na natin doon ay udane. Then, mix na natin. Meron pa akong ingredients na hindi pa nilalagay. Ito yung ating butter. And then yung salt, pwede na nating ilagay habang nagmi-mix. Mix lang natin ito for around 5 minutes. Para lang mag-create ng gluten yung ating dough. Now, if you are doing it via hand kneading, pagka-mix nyo at nakita nyo nagsama-sama na yung mga ingredients, pwede nyo itong gamitan ng autolyzed method. Let it rest for 45 minutes to 1 hour and then saka nyo ulit i-knead ng 5 minutes. Para hindi kayo masyadong hirap magmasa. Kasi by that time, na pinag-rest nyo na siya ng 45 minutes to 1 hour, nagkikreate na siya ng gluten. So, hindi na kayo mahihirapang palabasin yung gluten dun sa ating all-purpose flour. Okay, so balikan ko kayo after 5 minutes. Okay, so, naka 5 minutes na tayo. So, ganito yung consistency niya. Makinis na. Pero sticky. Okay. Lalagay tayo ng butter. Kaya, pag gumawa kayo nito, dapat gamit kayo ng gloves. Or pahida nyo ng oil yung kamay nyo. Pag nagninid kayo manually. Gusto kasi natin na malambot talaga yung kalalabasan ng cinnamon. Now, kung bread flour ang ginagamit nyo, minsan hindi siya ganun ka-sticky. So, depende yun sa flour na ginagamit nyo. Then, i-knead natin ito hanggang ma-absorb fully yung ating butter.
Balikan ko kayo. Okay, so tapos na nating i-knead yung ating dough. Ayan. Check natin. Ayan, stretchable naman. Ayan, stretchable naman yung dough natin. Yan. Tsaka dapat hindi na siya sticky. Okay, and then, ipa-form na natin ito. Alright, so ito na yung ating dough. So, ididiretso na natin itong form, yung ating dough. Kaya, ang ginawa natin, nagmasa tayong mabuti para ma-achieve natin yung gluten. Stretch lang natin para mas madali. And then, if ever malagkit, dumidikit, das nyo lang ng flour, okay lang yun. So, this is 46 by 32 centimeters. Then, gawin natin, lalagay na tayo ng softened butter. Wag nyo lang lalagyan tong dulo sa taas, yung pinaka edge niya dito sa taas, kasi dyan natin ilalak yung ating roll. So, para dumikit, huwag niyo siyang lagyan ng butter sa pinaka-edge niya. Okay. Then, next natin gagawin, magme-mix tayo ng sugar at yung cinnamon powder. Pwede na to. Then, saka natin ilalagay. Ayan. Make sure lang na ma-spread out nyo. Even dito sa mga gilid, guys, kasi, diba, iro-roll natin yan. So, importante meron sa mga gilid din. Kasi kawawa naman yung kakainong edge. So, dito sa dalawang side, kailangan covered siya nung ating cinnamon and sugar mixture. And ganun din, wag nating lalagyan yung edge dito sa taas. And then, nagbabad ako ng raisins sa medyo maligamgam na tubig para medyo lumaki siya. Then, spread out natin. Now, raisins ay optional. Kung hindi kayo mahilig sa raisins, pwedeng huwag nyo nang lagyan. Pwede kayong gumamit, guys, ng ruler or gamitin nyo yung inyong kneading mat kasi mayroon niyang measurements. So, hatiin ko lang to sa gitna. Okay. And then, kukunin ko ulit yung gitna nito. Mga dito, ang gitna niya. Okay. There. Okay. Dito. Okay. So, makikita nyo dyan kung anong part yung masyadong maraming raisins tayong nalagay at dun sa part na wala masyado tayong nalagay na raisins. So, i-distribute nyo na lang
And then I have prepared here a baking pan. Okay. Mag-dust kayo ng flour guys, hindi naman maapektuhan yung ating dough niyan. Kasi na-need na natin. Nasa ibabaw lang yun. Okay. Ayan siya. Lagyan natin to. Kasi yung iba ang dami. Okay. Then next, just be patient with it guys kasi malambot itong cinnamon roll natin. So kaya sticky siya. Okay. Yan. Yung mga pina-form ko, this one, ito na yung kasi medyo mahilig ako talaga sa raisins guys, kaya kung mapapansin niyo yung mga videos ko, mga raisins, yung mga bread ko. Kasi favorite ko yan. Okay. Kuti-kuti nyo para mag-form ng maganda. Okay. Lagay natin yung iba dito. Kasi ang dami niya. Ayan. Okay. And then the last one. Huwag kayong mag-alala guys kung parang, ay, ang pangit ng pagkakaroll ko, ang pangit ng pagkagawa ko. Okay lang yon. Matatakpan ang cinnamon roll. Kasi diba, lalagyan natin ng icing yan. At saka, pag binilog nyo siya dito, yan, maganda siya ulit. Makukuha nyo yung magandang form. Pinabawasan yung iba. Okay. Kasi tinicheck ko kung magkaka-height ba sila. Yan, bago natin ilagay sa ating hulmahan. Okay, so, kutin nyo lang yan. Okay na to. Ito. Okay na siya. Okay, so lipat na natin sa ating baking tray. And this one is the last. Okay.
Alright, so ito na. Now, isang proofing lang ang gagawin natin. So, ito yung diretso na kagad tayo sa second proofing. Okay, so takpan lang natin ito ng ating kitchen towel. And then, proof natin ito for 1 hour. Okay, so balikan ko kayo. Okay, so guys, after 45 minutes, so ito na yung itsura ng ating dough, cinnamon roll. So, yan. Tumaba na siya. Naging fluffy na. Okay, pero hindi pa naman to overproof kasi pag hinahawakan mo ganyan, hindi naman lumulubog yung hinahawakan mo or yung tinatouch mo. So, yun yung palatandaan. Yan o. Nagbabounce lang. Okay. Nagpipreheat na tayo ng oven. So, preheat natin ito to 180 degrees Celsius. At least 10 minutes. 10 to 15 minutes. And then, isalang na natin ito. And I'll let you know once it's baked. Gagawa tayo ng icing niya o yung ilalagay nating toppings. So, ito ay cream cheese. Pwedeng kalahati lang. Kung konti lang yung gusto nyong cream cheese, okay lang din. So, medyo soften na to para hindi mahirap i-mix. And then, we have yung butter. Para ma-mix mabuti. Okay. Mix lang. Nilalagay na natin yung ating icing sugar. So, and then, add natin yung vanilla. So, minix ko na lahat ng icing sugar. So, 1 cup lang naman yun. Hindi siya ganun katamis. Then, gamitan na natin yung ating mixer. Ang goal natin dito, kaya ginagamitan natin ng mixer para matunaw yung icing sugar doon sa butter at saka cream cheese. And at the same time, medyo maging fluffy. Then, tikman nyo lang para malaman nyo kung okay na yung texture. Hindi na masyadong magaspang dahil doon sa ating icing sugar. Okay na. Pero lalagyan ko siya ng konting lemon. Pwedeng kalamansi. Okay. So, check natin ulit yung taste. Kung sakto lang yung konting, may hint siya ng konting asim. Dahil doon sa lemon. Okay na sa akin. Now, kung meron kayong sweet tooth, guys, gusto nyo talaga matamis, meron ganun eh. You can add another 1/4 cup of icing sugar to 1/2 cup. Ilalagay natin to sa ibabaw ng ating cinnamon roll pag napalamig na natin. Okay, so guys, ito na yung ating cinnamon roll. Natanggal na natin siya doon sa ating baking pan at napalamig na natin. So, this was baked for 40 minutes at 180 degrees Celsius. Okay, so make sure bago nyo ahunin sa oven, kapain nyo kung crisp na yung ibabaw. No? Yan. Kung matigas na. Kasi pag malambot, may possibility na ma-deflate
o hindi pa pala luto yung loob ng mga buns. Kaya, make sure na crisp na yung, itong mga to. Makakapa nyo yan. And then, lalagyan na natin siya ng ating cream cheese icing o frosting. So, pwede na kayo wag gumamit ng ganito na paglalagyan ko, pwedeng idiretso na, ipahid nyo lang. That's okay. So, ako lalagyan ko lang siya nitong, lalagyan na nga na ating cream cheese icing. Okay. Yan. Medyo madami. Tsaka malaki yung mga buns natin, guys. Yan. So, since hindi naman matamis yung icing natin, pwede nyong dagdagan. Kasi masarap siya eh. Si Pepper, oh. Naamoy. Sasarapan ka, Pepper? Sa amoy pa lang. Yan. Kasi malaki yung bun. So, mas maganda kung mas maraming cream cheese. This is optional. Pero masarap kasi pag may nuts. Although yung binibili sa Cinnabon ata, I don't know, parang wala naman nuts akong nakita. I'm using cashew. So, ni-roast ko ito. Yung iba kasi roasted naman, mabibili kayong roasted na. Pero kung hindi siya roasted, nilalagay ko lang sa air fryer. Or, sinasangag ko sa kawali. Yan. Ako excited na ako. Tikman na natin. Ang lalaki nung natin, nung ating cinnamon roll. So, sa cinnamon kasi, 4 pieces lang yan. Yan. Ganito kalalaki. Yan, itong 4 na to. Tapos, 450. Diba? Ang mahal. Kuha lang tayo ng maliit-liit. There you go. Ito na siya, guys. Ayun yung sinasabi ko, yung hindi siya nakakaumay yung icing natin. Kasi pag kumakain ako ng cinnamon, sobrang tamis ng niya eh. Nung icing niya. Ayan na. Masarap, guys. Ayan. Malambot naman yung ating dough. Ito. Type na type ko. Kasi hindi siya nakakaumay. Hindi ganun katamis yung cinnamon sa loob. Yung combination ng cinnamon sugar. Sakto lang sa tinapay. Tapos ang ganda ng form ng ating bread, mataas. Well, anyway, you can also use bread flour. Prefer nyo yun. Okay lang din. Pinakita ko lang sa inyo na you can also use all-purpose flour sa paggawa ng bread. Harap. Kasi favorite ko to, guys. Kaya, alright. Gawin nyo na. Sa mga bahay nyo, nako, alaki ng tipid nyo. Biro mo parang total na nito, 900 pesos. Kung bibili ka sa labas. Hindi naman ganun kamahal yung aking mga ingredients. Thank you so much, guys, for watching this video. Gawin nyo na sa mga bahay nyo. Magandang panghanda. Maganda rin siyang ipamigay sa Christmas. Diba? Make sure to put down your comments if you have questions. At sasagutin natin lahat yung mga tanong nyo.
gawa na tayo ng cinnamon roll with cream cheese. Okay, have a great day everyone. Bye!